Magandang gabi sa lahat. Ako si Adelpa. Ang karanasang ibinabahagi ko ay nangyari noong 1994 sa Cagayan de Oro. Sa mga panahong ito, naninirahan pa ako sa Bukidnon kasama ang aking mga kapatid at magulang. Ako ay nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Isang gabi, sa isang masayang hapunan kasama ang aking pamilya, tinanong ko sila kung papayagan ba nila akong magtrabaho sa Cagayan. Kanina kasi, pauwi ako galing sa trabaho. Nakasalubong ko ang matalik kong kaibigan. Hindi ko alam na nakauwi pala siya. Kaya naman nagkaroon kami ng maikling pag-uusap. Nabanggit niya na tutulungan niya akong makapagtrabaho bilang sales lady dahil supervisor na siya doon. Nang marinig nila ito, ay agad silang natahimik at kitang-kita ko ang pag-alinlangan sa kanilang mga muka. Naniniwala akong ayaw nila kong malayo sa kanila. Pero sa huli, pumayag na lang sila. Dahil para din naman ito sa kapakanan ko. Kinabukasan, bumiyaya ko papuntang Cagayan kasama ang aking kaibigan. Pagdating namin, in-interview muna ako ng manager. Pagkatapos, ipinalam niya sa akin na maaari na ako magsimula sa susunod na araw. Naikinatuwa ko dahil natanggap ako agad. Noong una, nakituloy ako sa boarding house ng kaibigan ko. Nang matanggap ko na ang aking sweldo, nagpaalam na ako sa kanya. Lumipat ako sa ibang boarding house. At hindi ko inasahan na ang bagong nilipatan ko ay tinitirahan ng mga hindi matahimik na espiritu. Sa loob ng 3 araw na pananatili ko dito, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Maging ang mga ka-boardmate ko ay tila patuloy nagbulong-bulungan sa kanilang mga sarili. At kinakabahan ang kanilang mga mata sa mga pasilyo. Napagtanto kong hindi lang kami ang naninirahan dito. Isang hapon, habang nakahiga ako sa aking kama, may narinig akong kakaibang ingay na nagmumula sa likod ng kwarto ko na parang may umiiyak. Sumilip ako sa bintana para tingnan kung sino yun. Pero wala akong nakita kahit ano at biglang nawala ang ingay. Maya-maya, may narinig akong isa pang tunog, isang mahinang ungol. Parang maraming nag-usap ng sabay-sabay. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Pero alam kong hindi ito maganda. Kinagabihan ay maaga kong naghapunan. Pagkatapos ay nagbasa ako ng libro. Pagsapit ng 10:00, humiga ako at matutulog na sana. Gayunpaman, may kumatok sa pinto. Kaya naman tumayo ako at nagtungo. Tinanong ko kung sino yan, pero walang sumasagot. Babalik na sana ako sa kama, pero may narinig ako sa labas. Parang may mga batang naglalaro. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 2 bata na mabilis na dumaan papunta sila sa may dulo. Nagpasya akong sundan sila para kausapin kung bakit nasa labas pa sila ng ganitong oras. Naglakad ako sa madilim na pasilyo. Ngunit pagdating ko doon, wala na ang 2 bata. Kasunod nito, unti-unting lumalakas ang mga bulungan. Kaya medyo kinabahan ako. At naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa kung saan. Lumiko ako sa isang sulok at umarap sa isang matibay na dingding. Ngunit ang mga bulong ay nagmumula sa likuran nito. Idinikit ko ang aking tenga sa malamig na dingding at nakarinig ako ng tunog ng kadena na parang may gustong kumawala sa pagkagapos. Sa sobrang takot, umatras ako at naglakad pabalik sa pasilyo. Gayunpaman, sinusundan ako ng isang tunog na patuloy na lumalakas. Kaya naman, tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa kwarto ko at padabog na isinara ang pinto. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Hindi na ako nakaramdam ng antok dahil sa takot. Kaya hindi ako nakatulog ng gabing yun.
Kinabukasan, sinubukan kong sabihin sa ibang boarders kung may narinig silang kakaiba kagabi. Pero tinignan lang nila ko na parang baliw. Blanko ang mga mata nila at hindi maintindihan. Tila hindi nila napansin ang mga bulungan na bumabalot sa buong boarding house. Kasunod nito, bigla akong nawalan ng malay. At muntik na akong makatagpo ng isang nakamamatay na katapusan dahil sa isang nakagambalang bangungot. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang liblib na silid ng isang boarding house. Ang kapaligiran ay madilim at puno ng mabahong amoy ng pagkabulok. Napansin ko ang isang lumang kahoy na kabaong sa gitna ng silid. Dali-dali akong bumalik sa kwarto ko nang dahil sa takot. Alam ko noon na hindi lang ito isang simpleng boarding house, kundi mas malala pa. Kaya balak kong umalis bago pa maging uli ang lahat. Habang papalabas ako, may narinig akong boses ng babae na tumatawag sa akin. Nang lumingon ako, mas lalo akong natakot nang makita ang isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Maraming sugat sa muka at gasgas sa leeg. Walang sabi-sabi, bigla niya akong sinugod at itinulak. Dahilan para matumba ako. At sinakal niya ako. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya, pero hindi ko magawa dahil sa sobrang lakas niya. Akala ko katapusan ko na, pero sa awa ng Diyos, nagising ako nang may nagbuhos ng malamig na tubig sa mukha ko. Yun pala yung mga babaeng nakausap ko kanina. Sabi nila, binabangungot daw ako. Kaya, tumayo ako at talidaling pumasok sa kwarto. Kinuha ko lahat ng gamit ko at umalis sa boarding house na yun. Lumipat ako sa iba at buti na lang walang kakaiba sa bagong nilipatan ko. Sa loob ng isang buwan, nakatanggap ako ng balita patungkol sa dating boarding house na tinutuluyan ko. Napag-alaman ko na nagsimula na ring umalis ang mga nangungupahan dahil patuloy daw silang ginagambala ng mga multo. Nasa bingit na sila ng pagkawala ng katinuan dahil sa takot. Hindi nila akalain na haunted pala ang boarding house na yun. Hanggang ngayon, kahit matanda na ako at may mga apo na, buhay pa rin sa aking alaala ang mga nangyari sa akin noon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.